Napapansin ba natin ang laging pagpaparamdam ng Diyos sa atin? Ako po si Father Dion ng Post-Catholic Chaplain ng Headquarters and Headquarters Support Group, Philippine Army. At ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Friday ng ika-34 na linggo ng karaniwang panahon at ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. At sinabi sa kanila ni Jesus ang isang talinghaga, tingnan ninyo ang puno ng igos at iba pang punong kahoy. Kapag nagkakadahon na ito, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Gayon din naman, kapag nakita ninyong nangyayari na ang mga sinabi ko, malalaman ninyong malapit na ang paghahari ng Diyos. Tandaan ninyo, magaganap ang lahat ng ito bago mamatay ang lahat ng taong nabubuhay sa ngayon. Mawawala ang langit at ang lupa, ngunit hindi ang aking mga salita. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Lagi pong nagpaparamdam ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng mga likas na paraan para malaman at mararamdaman natin ang kanyang presensya. Minsan ay dumarating siya sa atin sa pamamagitan ng isang kaibigan na nagbabahagi ng kanyang kwento. Pumupunta siya sa atin sa pamamagitan ng mga pangyayari o kahit aksidente sa ating buhay. At marami pang kahanga-hangang pagpapakita ng Diyos sa ating buhay dahil ito ang kanyang hangarin na ipakilala ang kanyang sarili sa atin. Ngunit paano natin tinatanggap at tinutugon ang mga pagpapakita ng Diyos? Minsan ay binaliwala natin ito sa kadahilan ng labis tayong nahuhumaling o nabitag sa mga inaalok sa atin ng mundo, gaya ng kayamanan, kapangyarihan, katanyagan, at iba pa. Kaya hindi natin nauunawaan na ito ay galing sa Diyos dahil tayo ay nasa pagkaalipin na sa mundong ito. Ngunit kapag tayo seryosong nagkasakit at ilang hakbang na lang tayo sa pintuan ng kamatayan, saka na tayo nagmamadali upang makilala ang Diyos. Dito na tayo humihingi ng tawad sa mga taong ating nasasaktan. At dito tayo nagsusumikap na gawin ang ating makakaya upang ituwid ang ating pamumuhay. Mapalad tayo kung mayroon pa tayong sapat na panahon na magawa ang mga bagay na ito. Dahil marami ang kinapos at naubusan na ng panahon na magawa pa ang mga bagay na ito. Kaya bakit pa tayo maghihintay sa oras na iyon? Bakit hindi tayo makinig at lumapit ngayon sa Diyos habang tayo ay malusog pa? Bakit hindi tayo lumapit sa Diyos ngayon? Bakit hindi tayo mag-reach out at magpakumbaba sa ating sarili sa mga taong ating nasaktan? Bakit hindi natin iwanan ang anumang uri ng kasalanan ngayon din habang tayo ay malusog pa? Ito na ang tamang pagkakataon. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. O Diyos naming amang makapangyarihan, tulungan mo kaming maging maalam sa iyong presensya sa aming buhay sa pamamagitan ng inyong mga kahanga-hangang pagpapakita. Tulungan mo kaming magsikap na makilala ka at magbawas ng aming mga kasalanan. Bigyan mo kaming lakas at karunungan upang maunawaan ang iyong mga salita at sundan ang iyong kalooban. Sa ngalan ni Hesukristo. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen.